Grabe mga ka-dreamers, ngayon naman ay samahan ninyo akong pinturahan itong munting palasyo na pinagawa natin para kay Tatay Efren. Dahil natapos na nga pala ang pagpapagawa natin ng bahay para kay Tatay Efren, kaya naman nais ko ito ngayong pinturahan. Nang sa gayon kahit papaano ngayong Pasko at bagong taon ay magkakaroon ng kulay ang kanyang munting palasyo. Maganda na rin naman talaga mga ka-dreamers itong ang bahay na ating ipinagawa, pero naisip ko higit na mas gaganda kapag nga napatungan ng pintura. Sapagkat itong ang bahay na pinagawa ko para kay Tatay Efren ay imitation noong bahay talaga namin noon. Kaya naman ang aking ipinintura rito mga ka-dreamers ay katulad din ng pintura ng bahay namin noon. Bale habang nagpipintura nga pala ako rito mga ka-dreamers ay nagkukwento ako riyan kay Tatay Efren. Sinasabi ko sa kanya na ganito rin kalaki ang ipinagawa ko na bahay noon gamit ang 20,000 na pera na natanggap ko nga mula sa scholarship. Sinabi ko rin sa kanya na ganito rin ang pintura noong bahay namin. Batid ko kasi mga ka-dreamers na hindi na panonood ni Tatay Efren ang aking video, kaya naman hindi niya alam kung ano nga ba yung mga kinukwento ko sa inyo. Siyempre nais ko rin si Tatay na magkaroon ng kaalaman sa karanasan ko noon, kaya naman habang nagpipintura ako rito ay masaya kong kinukwento sa kanya. Para kasi sa akin mga ka-dreamers, our experiences are worth sharing for. Kasi lahat naman tayo ay may kanya-kanyang experiences at hindi lahat magkakapareho. At para nga sa akin mga ka-dreamers, yung katulad ng aking mga karanasan ay dapat lamang maikwento para naman maka-inspire ng marami. Subalit batid ko naman na malayo pa talaga ako sa tugatog ng tagumpay. Sabi nga'y malayo pa pero malayo na ang narating. Nakatutuwa nga sapagkat kahit papaano ay nakaalis na kami sa selda ng kawalan. At dahil mayroon nga tayong biyaya na natatanggap, kaya naman kahit maliit na bagay ay magbabahagi tayo sa ibang tao. At arin na nga iyon mga ka-dreamers ang pagpapagawa natin ng bahay kay Tatay Efren. Siyempre hindi lamang basta natin ipinagawa sapagkat naglaan pa talaga ako ng oras at effort para pinturahan nga. By the way, masabi ko lamang pala sa inyo mga ka-dreamers, 8 piraso nga pala yung yero na nagamit ko at yung 2 piraso na naikabit dito ay luma. Kaya kung may makapapansin naman sa mga makapupunta nga rito kay Tatay Efren tapos masasabi na may luma akong ipinakabit ay pasensya po ha. Ngunit sinigurado naman namin mga ka-dreamers na kahit luma nga iyon ay matibay. Tas may ilang butas iyon, kaya naman bumili ako kahapon ng Volcasil para naman matakpan. Kinulang kasi mga ka-dreamers kahapon, pero ang sabi ko nga kay Kuya Ricky na gumagawa ni Re ay bumili sa bayan. Kaso medyo malayo nga ito mga ka-dreamers sa bayan, tapos napakainit pa kahapon, kaya naman habang ginagawa ay napagdesisyonan namin na yung yero na lamang na luma doon sa kubo ang kukuhain. Siyempre hindi muna namin iyon kinabit, ipinagbigay alam namin iyon kay Tatay kasi napansin nga rin naman niya. Bale kung napapansin nyo nga pala riyan mga ka-dreamers ay parang nagbihis si Tatay kasi nga ngayon ay may pupuntahan siya sa bayan. Sabi ko ngay okay lamang na umalis siya tapos ipagagawa ko na lamang itong panara ng kanyang bahay. Para naman pagbalik nga niya mula sa bayan ay makikita na niya itong kanyang munting palasyo na pwede nang lipatan. Hindi kasi natapos gawin yung panara ng pinto at bintana kahapon, kaya naman ngayon lamang ito ginagawa. At pagkatapos nga pala mga ka-dreamers maikabit ay akin na itong pininturahan din. Bale ang ginamit nga pala na pagkabit dito sa pinto ay bisagra. Hindi katulad ng bahay namin noon mga ka-dreamers na ipinagawa ko nga na ang ginamit ay yung bagang goma, yung sa gulong. Kaya kaway-kaway sa mga kapwa ko ka-dreamers diyan na nakaranas ng ganoon ngang klase ng bisagra. Makalipas nga ang ilang oras mga ka-dreamers ay natapos na nga pala ang pinto at pagpipintura dito sa bahay ni Tatay, kaya naman ito na ang hitsura. O diba kung kanina nga ay maganda na, pero ngayon higit na mas maganda kasi nga mayroon na itong kulay. Grabe mga ka-dreamers, tignan nyo kung magkano ang aking napanaluhan. Ayan na, 62,000. O, di ba mga ka-dreamers, napakadali lamang kumita rito kay PH Mines. Kaya kung nais nyo rin kumita at maglaro, nasa comment section lang ang link para mag-register. Huwag kalimutan mag-take ng screenshot at ilagay iyan sa comment section sapagkat mamimigay tayo ng 500. Ngayon mga ka-dreamers, ipakikita ko sa inyo kung paano ako kumikita rito sa paglalaro sa Super Ace. Dito kay Super Ace mga ka-dreamers, kailangan nyo lamang pindutin itong nasa gitna at mag-i-spin na siya. Maaari na kayong manalo ng napakalaking halaga. Pero kailangan may taya muna kayo. Pindutin lamang itong bet kapag kayo ay tataya. Pwede kayo dyan tumaya ng 0.5 centavos hanggang 1,000 pesos. Ngayon, subukan muna natin sa 100 pesos. Yan. 1,600. 800. Wow, 2,000. 3,600. 6,000. 5,000. 40,000. 1,000. Grabe. 200.
600. 1,200. Grabe mga ka-dreamers, tignan nyo kung magkano ang aking napanaluhan. Ayan na. 62,000. O, di ba mga ka-dreamers, napakadali lamang kumita rito kay PH Mines. Kaya kung nais nyo rin kumita, nasa comment section lang ang link para mag-register at makapaglaro na rin kayo. Huwag kalimutan mag-take ng screenshot at ilagay iyan sa comment section sapagkat mamimigay tayo ng 500.